Wag naman, wag naman. Alam po nyo, nakausap ko po yung mga kasama niyo dyan. Kasulad ni Ginoong Vic Noman noong nakakaraang panahon. Nandiyan kasi ako noong nakaraang panahon. Nakausap ko si Mr. Vic Noman, isang civic leader dito po sa San Jose Antique. Nakausap ko si Ray Alcalde, isang editor-publisher dito po sa Antique. Siya po ang editor-publisher ng Western Visayas Newsbreak. Si Vic Noman naman, siya po ang may-ari ng Casa Royal Pension House. Nakausap ko sila tungkol sa airport. Po pwede naman daw na magkaroon ng airport, bagamat kailangan lamang na humanap ng isang maluwang-luwang na lugar. Talaga naman pong napakahirap. Pag magpupunta ka ng Antique, kailangan mong sa Iloilo ka magtungo. Napakatagal pa ng biyahe, tapos sira-sira pa kalsada. Yan po yung naranasan ko dyan kaya nga po nung unang-una ako sumulat dito sa Western Visayas Newsbreak ng isang article, ang sinulat ko dyan, yung sama ng kalsada sa gitna ng Iloilo at ng Antique. Yung pala, sa may Iloilo ang maraming sira ang kalsada, konti lang sa Antique. Bakit kaya hindi magkasundo si Governor Sally Saldivar Perez at saka itong si Governor Neil Tupas para lang sa ganon maisaayos yung highway sa pagitan ng Iloilo at Antique. Talaga pong napakahirap ng biyahe dyan. Okay? Ngayon, yung tungkol doon sa airport, sinasabi nila sa akin, talaga namang napakahirap daw dahil kukunti ang pasahero, nalulugi. So kayong mga tiga-Antique, subukan ninyo, bumiyahe ng bumiyahe. Para lang sa ganon, maging hindi lugi, may pagkalugi yung pong biyahe sa pagitan ng Antique at Manila. Okay? Pero huwag kayong mag-alala. Kaibigan ko po si Bert Swansing, yung pong LTO chief sa kasalukuyan, yung Land Transportation Office Assistant Secretary, siya ang hepe ng LTO sa ngayon. At pinag-uusapan po namin yung pagkakaroon ng airport dyan. Alam po ninyo, mahal na mahal ni Bert Swansing ang Antique, kaya abangan ninyo kung ano ang kanyang gagawin. Maraming salamat. Tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan sa kampi mo batas sa DYKA 801 kHz live and direct mula sa Catholic Media Network sa San Jose Antique. Si Batas, Attorney Batas Mauricio po ang inyong nakakasama sa oras na 19 na minuto makalipas po ang 10 ng umaga. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Ka-29 na ng Mayo taong 2008 at si Batas, Attorney Batas Mauricio pa rin ang inyong nakakasama. Galing po ito ng 0926-888-9766. Ang sabi niya, good morning, Attorney Batas. Gusto ko lang pong malaman kung magkano ang kailangan, kung magkano ang magagastos at kailangan kung magpapalit ng apelyido. Thanks po. Well, meron pong mga filing fees sa husgado, meron pong pagpapadyaryo. Pero syempre, meron din po kayong babayaran doon sa abogado. Meron din kayong babayaran, syempre, kasi yung abogado may opisina, may sekretarya, may kuryente, may computer, may papel, at kung ano-ano po yung kanyang gastusin. Kaya medyo babayaran din po ninyo yung abogado na hihingan nyo ng tulong. Sa akin pong pagtaya, halos tumatakbo po ng hanggang 50,000 piso yung magagastos nyo. Bakit kanyo? Ang filing fee po nito siguro mga 5,000 na. Siguro hindi pa po ako sigurado yan, pero hindi nalalayo dyan. Kailangan pa po nyong ipadyaryo. Yan pong kasong pagpapalit ng apelyido. Pag pinadyaryo nyo yan, hindi bababa ito ng 15,000, hanggang mas mataas pa. So 20,000 na kagad yun. Yung pong ibabayad pa ninyo doon sa abogado. Kaya medyo hindi po bababa ng 50,000 piso magagastos nyo kung magpapalit kayo ng apelyido. Okay? Maraming salamat. Tuloy-tuloy po tayo. Si Batas, Attorney Batas Mauricio pa rin ang inyong nakakasama sa oras na 20 minuto makalipas po ang 10 ng umaga. Ngayong araw na ito ng Huwebes, ika-29 sa buwan ng Mayo, taong 2008. Uy, by the way doon sa mga nagnanais na mapakinggan yung mga nakakaraang broadcast ko rito sa DYKA, dito po sa palatuntunan kakampi mo ang Batas. Magtungo po kayo sa YouTube, sa website, sa internet, sa YouTube, sa Meta Cafe, at sa iGoogle. Mapapakinggan yung muli